Kamusta at maligayang pagdating sa podcast ng AI Affairs. Base sa mga materyales na pinadala mo, malinaw na ang artificial na katalinuhan o AI, grabe parang isang napakalaking gubat ng impormasyon, di ba? Oo, totoo yan. Puno ng hype. Puno ng hype, minsan parang nakakatakot, minsan naman parang magic. So, ang misyon natin ngayon ay himayin ang lahat ng ito para sa'yo. Titingnan natin yung mga source mo para maintindihan kung ano ba talaga ang totoo, paano natin masusukat ang pag-unlad nito. At ano yung mga tunay na epekto? Eksakto. Yung mga epekto na dapat mo talagang bigyang pansin. Okay, simulan na nating tuklasin to. Sige. Siguro ano ang pinakamagandang panimula na nakuha ko mula sa mga materyales mo ay yung pagtatakda ng tamang pundasyon. Okay? Kasi madalas kapag sinabing AI, ang naiisip agad natin, yun na, mga robot na may sariling isip, parang sa pelikula. Oo, yun agad. Pero nililinaw sa mga source mo na may dalawang pangunahing kategorya. Ang una ay yung tinatawag na weak AI. Weak AI? O Artificial Narrow Intelligence, ANI. Ito yung AI na meron tayo ngayong mga sistemang sobrang galing sa isang partikular na gawain. Specific lang? Specific. Isipin mo yung AI na tumatalo sa Grandmaster sa chess. O yung software na sumusuri ng medical scans para makakita ng sakit. O kahit yung simpleng nag-filter ng spam sa email ko. Yun. Dalubhasa sila sa isang bagay lang. At yung pangalawa, yun na siguro yung nasa isip ng karamihan. Yung parang sa sci-fi. Eksakto. Yun ang tinatawag na Strong AI o AGI, Artificial General Intelligence. Ito yung hypothetical pa lang na AI. Hypothetical pa lang. Hype at mas maintindihan natin kung nasaan na ba talaga tayo ngayon. Okay, malinaw yan. So, ANI ang meron tayo, AGI ang pangarap o yung kinatatakutan. At dito ngayon papasok yung isang ideya sa mga source mo na para sa akin parang binabago niya yung buong usapan. Alam ko na to. Yung framework. Oo, kalimutan mo na muna yung simpleng AI versus human. May ipinakilala ditong isang bagong mapa, di ba? Ang tawag dito, AGI levels. Tama. At ito ay isang mahalagang contribution sa diskusyon. Kasi sa halip na itim o puti na tanong na AGI na ba o hindi pa, eksakto. Isang spectrum parang hagdanan. Ang mga antas na to ay mula level 0, no AI, hanggang sa level 5 na superhuman. At heto yung talagang nakakagulat para sa akin. Lahat ng mga AI na kinamamanghaan natin ngayon, yung mga chat GPT na kayang sumulat ng tula o mag-code. Ayon sa framework na to, nasa level 1 pa lang pala sila, emerging AGI, ni hindi pa sila maituturing na competent. Parang nasa kindergarten pa lang, no? Oo, parang ganon. Akala natin college na, kindergarten pa lang pala ng AI revolution. Isang napakagandang punto yan. At itong framework, hindi lang to basta academic exercise. Ito ay isang napakalakas na gabay. Paanong naging gabay? Kasi una, binibigyan tayo nito ng objektibong paraan para sukatin ang progreso. Hindi na to usapin ng haka-haka lang, kumbaga may standard na. Okay, may pamantayan. Oo. Pangalawa, at marahil mas mahalaga, pinapayagan nito ang mas malinaw at matalinong diskusyon tungkol sa mga panganib. Kasi nahihiwala yung mga issue. Yun nga, ang mga panganib ng isang emerging AGI tulad ng misinformation ay ibang-iba sa tinatawag na existential risks na pwedeng idulot ng isang superhuman AGI. So parang roadmap to para sa responsableng pagdevelop. Sandali, may isa pang punto doon sa framework na talagang nagpatigil sa akin. Hinihiwalay pala nito yung kakayahan o AGI level sa autonomy. Oo, napakahalaga niyan. Kasi ang pagkakaintindi ko dati, kapag sobrang talino ng AI, automatic na yan nakikilos mag-isa. Pero hindi pala ganun. Eksakto. Yan ang isa sa mga pinakamalinaw na aral mula sa source na yan. Ang kakayahan ay hindi automatically nangangahulugan ng kalayaan. Okay, paki-breakdown yan. Yung kakayahan, yun yung gaano katalino o kagaling ang AI. Yung autonomy naman, yun yung kung gaano kalaki ang kalayaan na binibigay natin sa kanya para kumilos ng walang human supervision.
Ibig sabihin, pwede tayong magkaroon ng isang AI na sobrang galing, virtuoso level, pero pinipili nating gamitin ito bilang isang tool lang. Kung saan tao pa rin yung huling magpapasya. Oo, yun mismo. So, posibleng magkaroon tayo ng AI na kasing talino ni Einstein, pero kaya nating i-program na maging, isang glorified calculator lang na hihintayin ng utos natin? Pwedeng-pwede. Wow! Ibig sabihin, ang antas ng autonomy. Desisyon pa rin natin yan, nasa kamay pa rin natin. Malaking bagay yan. Malaking bagay. Binibigyan tayo nito ng kontrol. Okay, so may control tayo sa autonomy. Pero yung kakayahan mismo, kahit sabihin nating emerging pa lang tayo sa AGI levels, ramdam na ba natin yan sa totoong buhay? Saan mo ba talaga ito makikita based sa mga halimbawa sa sources mo? Oo, at dito nagiging konkreto lahat. Kahit emerging pa lang, laganap ng epekto. Kunin natin halimbawa ang medisina. Sige. Ginagamit ng AI para sa pagtukoy ng mga tumor sa CT at MRI scans. Ang nakakabilib dito, hindi lang siya mabilis. Sa ilang pag-aaral, mas mataas pa ang accuracy rate niya. Mas mataas pa sa tao? Oo, kesa sa isang radiologist na tao. Kasi hindi siya napapagod. Kaya niyang suriin ang libu-libong gimahe para makita yung mga pattern. Grabe yung impact sa buhay ng tao. Pero paano naman sa mga bagay na hindi kasing dramatic? Yung mga pang-araw-araw? Diyan mo mas makikita kung gaano na to naging parte ng sistema. Halimbawa, sa logistics, sa delivery. Plano ng ruta ng delivery truck, sakit sa ulo yan, di ba? Ngayon, ginagamit ng mga kumpanya ang AI para i-calculate in real time yung pinaka-efficient na daang. Based sa traffic at lahat. Oo, live traffic data, panahon, lahat. Yung natitipid na gasolina at oras, napakalaki. At yan yung AI na hindi mo napapansin. Yung rekomendasyon sa Netflix. Yung playlist sa Spotify, parang kilalang-kilala ka. Yun. At yung simpleng spam filter. Lahat yan ay ANI na gumagana sa likod ng mga eksena. At sa industriya, binanggit din dyan yung sa Intel. Ginagamit daw nila ang AI para sa pagdisenyo ng microchips. Oo, napapabilis yung proseso ng ilang buwan. Pati yung predictive maintenance. Ano yun? Nahuhulaan ng AI kung kailan masisira ang isang makina sa pabrika bago pa man mangyari. Isipin mo na lang yun na isalbang pera at oras. Okay, so ang daming advantages. Pero dito na natin kailangang tingnan yung dalawang mukha ng barya. Malinaw din yan sa mga source mo. Ang mga disadvantages. Tama. Sa isang banda, automation, accuracy, 24/7 na operasyon. Pero sa kabilang banda, may mga seryosong tanong. Una, yung laging kinatatakutan. Pagkawala ng trabaho, job displacement. Yun nga, habang may mga bagong trabaho, yung mga paulit-ulit na gawain unti-unting napapalitan. Pangalawa, yung gastos, 'di ba? Napakamahal. Sobra. Ang pag-train ng isang malaking AI, milyong-milyong dollar yan. At pangatlo, na marahil isa sa pinakadelikado, Ano 'yon? yung algorithmic bias. Okay. Pakipaliwanag nga yan ng mas malalim. Paano nangyayari yan? Ang konsepto, simple lang. Ang AI, natututo yan mula sa data na binibigay natin. Yung training data. Oo. Ngayon, kung yung data na yun ay mayroon ng umiiral na pagkiling o bias, halimbawa yung historical data ng isang kumpanya sa pag-hire. Okay. Kung mas madalas silang kumukuha ng lalaki para sa engineering, matututunan ng AI yung pattern na yon. At uulitin niya lang. Hindi lang uulitin, palalakasin pa niya. Magiging rule na sa kanya yon. Kaya ito malaking problema sa HR, sa recruiting. Kasi pwede niyang i-filter out yung mga kwalifikadong kandidato nang hindi natin alam kung bakit. Eksakto. Akala natin objective ang AI, pero salamin lang pala ito ng sarili nating mga pagkiling. Nakakatakot yan kasi nagiging invisible yung discrimination. At dahil dyan, napupuntala tayo sa isa sa mga pinakamalaking hamon, yung tinatawag sa isang source mo na black box problem. Yung sa Fraunhofer Institute? Oo, ang ibig sabihin daw nito sa mga komplikadong AI, alam natin yung input at output, pero yung proseso sa gitna, Isang misteryo. oo, paano natin pagkakatiwalaan yung desisyon na hindi natin maintindi? Teka, ibig sabihin, posible na kahit yung mga mismong gumawa, hindi nila kayang itrace kung bakit yun ang sagot? Eksakto. At diyan nag-uugat ang buong larangan ng explainable AI o XAI.
Hindi to issue ng curiosity lang, issue to ng accountability. Ng pananagutan. Oh, kung bumangga ang isang self-driving car, kailangan nating malaman kung bakit. Kung tinanggihan ang loan mo, may karapatan kang malaman ang batayan. At ito rin siguro yung naguugnay sa mas malawak na mga panganib sa lipunan, di ba? Oo, tulad ng, konsentrasyon ng kapangyarihan. Paano nangyayari yun? Dahil sa dambuhalang resources na kailangan, ang teknolohiya ay kontrolado ng iilang malalaking kumpanya lang, mga tech giants. So sila yung nagtatakda ng mga patakaran. Kumbaga, sino ang humuhubog sa digital na mundo natin? At syempre, nariyan din ang seguridad. Yung data poisoning? Oo, kung saan sinasadyang lagyan ng maling data ang training set para malito yung AI o yung adversarial attacks. Yung halimbawa na may sticker yung stop sign. Yun, isang halos invisible na sticker pero para sa AI ng self-driving car, speed limit 80 na ang basa niya. Nakakatakot yun. Grabe. At huwag din nating kalimutan ng epekto sa kapaligiran. Ito yung madalas hindi na pag-uusapan. Totoo, yung mga data center na nagpapatakbo sa mga AI na to, kumukonsumo ng napakalaking kuryente at tubig. May nabanggit noon na comparison, di ba? Oo, ang pag-train daw sa isang malaking AI model ay katumbas ng carbon footprint ng 5 sasakyan sa buong buhay nila. Grabe, para makasagot lang tayo ng tanong tungkol sa isang recipe, ganun kalaki ang epekto sa planeta. Hindi natin nakikita yung hidden cost, no? Totoo. At dahil sa lahat ng mga issue niyan, bias, black box, power, environment, dito na pumapasok yung kagat na pangangailangan para sa Regulasyon. Dito na papasok yung EU AI Act. Pero hindi ba't yan din ang reklamo ng iba? Na kapag masyadang mahigpit, baka mapigilan naman ang innovation. Yan ang pinakamalaking debate na yun. Ang ginagawa ng mga batas tulad ng EU AI Act ay hindi iban ang AI. Anong ginagawa nila? Kinaklasify ito based sa risk level. Ang unacceptable risk, bawal. Ang high risk, tulad ng sa medisina o transportasyon, kailangang sumunod sa mahihigpit na patakaran. At yung mga low risk? Tulad ng spam filters, counting obligasyon lang. Ang goal talaga dyan ay makahanap ng gitna. Paano mag-innovate nang hindi isnasakripisyo ang kaligtasan at karapatan ng tao. Yan yung akyatin nilang bundok ngayon. So, kung lalagumin natin, malayo na ang ating narating. Mula sa mga source mo, nakita natin na ang AI ay hindi isang monolith, isa siyang spectrum. At yung AGI Levels Framework, nagbigay yan sa atin ng mabagong mapa. At nasa simula pa lang pala tayo. Oo, nakita rin natin kung paano na ito binabago ang mundo mula sa pagdiagnose ng sakit hanggang sa pag-deliver ng ating mga in-order. At hinarap natin ang mga critical na hamon. Yung black box problem, yung panganib ng bias, at syempre, yung malalaking tanong tungkol sa trabaho, kapangyarihan at etika. Bilang pangwakas na kaisipan para sa'yo, based sa lahat ng binasa natin. Madalas pag-usapan kung paano ginagaya ng AI ang gawain ng tao. Pero, heto ang isang bagay na dapat mong pag-isipan. Sige. Nabanggit sa isang source yung konsepto ng AI alignment. Yung misyon na siguraduhin ang layunin ng isang super intelligent na AI ay naka-align sa mga values ng sangkatauhan. Napakahirap niyan. At dito lumalabas ang mas malalim na tanong. Bago natin matagumpay na ma-align ng AI sa ating mga values, kailangan muna ba nating magkasundo bilang isang species kung ano talaga ang mga value na yun? Ano ang mangyayari kapag ang isang AI ay napilitang mamili sa pagitan ng magkakasalungat na pagpapahalaga ng tao, kalayaan laban sa kaligtasan, o katarungan laban sa habag? Yan ay isang bagay na maaari mong pagnilayan. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod ng AI Affairs.